Hello po guys. Continuation po ng season 25, What is Written Truly Happened. Isang life quote lang po. Tungkol din po ito sa paparating na climax ng Great Tribulation. And it says, what the Antichrist will do during the darkest hour. The Antichrist believe to rise to a position of global influence and authority. They are usually associated with the charismatic and deceptive leadership that garners significant support and following. The Antichrist is thought to possess the ability to perform deceptive signs and miracles, which may be used to gain credibility and deceive people. These aliens with passages like can be seen and told 2 Thessalonians 2:9-10. The Antichrist is expected to establish and counterfeit world system that opposes God's kingdom and deceive many. This system may include political, economic, and religious elements that extend central and foster allegiance to the Antichrist. The Antichrist is believed to persecute and oppose believers who refuse to submit to their authority. This persecution may manifest as social exclusion, economic marginalization, or even physical harm. It is mentioned in passages like Revelation 13, verse 7. It was given power to wage war against God's holy people and to conquer them. And it was given authority over every tribe, people, language, and nation. And additional verses to the Holy Scripture of our Creator. Revelation 2 verse 9, Revelation 13 verse 16-17, 1 Thessalonians 4 verse 16-17, Matthew 24:40-43, 1 Thessalonians 5 verse 3, Matthew 24 verse 15-16, Psalm 49 and Psalm 46. So guys, ito po, nagpapatunay lang po to. Kaya po to sinabi ng documentary na nakita ko. Kasi totoo po to. Ito po talaga yung tagubilin sa atin ng ating Creator. Sa mga huling panahon nga po, sa huling generation ng humanity, talaga pong ang binigyan talaga ng ng opportunity na maghahari talaga dito sa mundong ito, ay yun po talagang antichrist. Yun nga pong wicked, yun po talagang kasama at yun po talagang kalaban ng ating Creator. Siya po talaga, kasi hindi po natupad yan dun sa mga naunang hari. Ina Hitler, yung ibang mga pinunong namatay na marami din pong pinapatay. Napiling nila sila talaga yung maghahari ng humanity. Hindi po nila nagawa yun. Kasi ang talaga pong nakasulat sa hula, talagang nakalista sa listahan ng ating Creator ay yung po talagang wicked. Kasi marami po talaga siyang maaakay, marami po siyang magiging alagad na pamula pa po noong unang siglo naghahari na.
Sila po yung mga espiritong talagang nagkalat dito sa mundo na talagang ang pinupuntahan nila yung mga may mga authority, yung may mga power, yung mga pinuno ng mga bansa. Kasi sabi nga po sa banal na love letter ng ating Creator, ang labanan po talaga sa mundong ito ay labanan ng mga espiritu. Kasi nagkalat po sila dyan, hindi po natin sila nakikita pero nagbibigay po sila sa atin ng binubulungan po nila ang mga taong nahihikayat nila para maniwala sa kanila. So, pakaingat po talaga tayo guys. Talagang pagtibayin po talaga natin yung faith natin sa ating Panginoon para hindi po tayo madaya. Saka wag po natin masyadong itutok yung attention natin sa mga nakikita nating mga bagay-bagay dito sa mundo. Mas pagtuunan po natin yung hindi nakikita. Yung mga bagay na inihahanda po ng Panginoon ay yung talagang hindi nakikita, yung hindi sumagi sa isipan, yung hindi natin nadinig, yung hindi natin alam. Yan po yung mga bagay na inihahanda sa atin sa mga magiging chosen. So guys, iisa-isahin ko na po tong mga parang mga expected na mangyayari po talaga na 99.9% po ay dapat din po nating malaman. Dapat din po tayong maging aware. Kasi ito po talaga yung nakasulat. Ito po talaga yung parang aabangan nating lahat. Kahit po dumating na yung time na mapikit na tayo, na binawian na po tayo ng creator natin ng buhay, na pinangahawakan natin, mangyayari pa rin po to kasi po nakasulat po talaga tong mangyari. Nakasama po ito dun sa Great Tribulation. Kasi kapag nga daw po nakikita natin yung mga signs na sinalita din ng ating Panginoong Hesus nung bumabasa ditong naging body and flesh po siya, andyan na po, kaabang-abang na po yung climax ng tribulation. So, what to expect to the 3 days of darkness? Ito po yung sabi, before and after. So, ang part 1 po, extreme and odd red skies. Get into your house and gather your immediate family, pets, water, canned food, and do it quickly. Prepare for the 3 days of complete darkness. Outdoors, the power will be off. Do not venture out. Keep your windows and doors shut and lock. Curtains drawn close. Do not even attempt to look out during the darkness. You will see the red sky beforehand. Then, there will be silent. So guys, isa po yan sa isang palatandaan na talagang may makikita po tayo talagang isang araw, 3 days po mangyayari yun. Isang araw na talagang magdidilim po ang lahat. Ang araw po ay hindi magbibigay ng liwanag. So, dapat po talaga maging prepared tayo. Ipanalangin po natin sa ating Panginoon na kasama natin talaga ang ating buong pamilya, ang buong sambahayan natin pagdating ng tamang oras na yun at pagkakataon. So, nakakakabaman po guys, kaabang-abang po yan, mangyayari po talaga yan sa ayaw at sa gusto natin. Sundan nyo pa po guys, bali step by step po may mga importanteng detalye po akong isi-share sa inyo na dapat po talaga nating gawin at paghandaan. Medyo mahaba-haba po to pero pipilitin ko pong paiksin. Sundan nyo pa po. Sana po talaga kahit papano ay nakakapagbigay ako sa inyo ng konting awareness, preparedness, at maliit na motivation na magpapatibay pa po ng pagtitiwala at kapit natin dun sa mag-ama, sa ating dakilang creator at sa kanyang bigatin son. To God be the glory po. Thank you po for watching. Sundan nyo pa po yung susunod. Thank you po ulit and God bless us all.